Sampung napakabihirang hayop na sa Pilipinas lang natagpuan. Ang Pilipinas ay isang magandang bansang arkipelago na binubuo ng 7,641 na isla. Sikat din ang Pilipinas sa magagandang beach, masarap na prutas at mga atraksyong panturista sa mga isla. Pero alam mo ba na ang Pilipinas ay tahanan din ng iba't ibang mga exotic at kakaibang uri ng mga hayop? Halika at ako iyong samahan at ating alamin ang 10 napakabihirang hayop na sa Pilipinas lang natagpuan. Kaya naman simulan na natin. Number 10. Philippine Flying Lemur. Kilala rin sa tawag na kagwang at kayang lumipad ng hanggang 100 metrong distansya. Meron itong 30 sentimetrong buntot na konektado sa harap ng mga paa nito sa pamamagitan ng skin membrane. Isa itong hayop na mukhang unggoy na may malalaking pakpak na parang mga paniki at meron din silang mga pangil sa paa para sa mabilis na pag-akyat. At dahil sila ay nocturnal creatures ay ginugugol lang nito ang kanilang araw na nakakabit sa gilid ng mga puno habang natutulog at nagpapahinga, pero sa gabi sila ay nagpapalipat-lipat ng puno para kumain ng prutas, insekto, dahon at mga bulaklak. At dahil ang prutas ay isa sa mga major agricultural product ng Pilipinas, ay itinuturing ng mga lokal na salot ang lemur na kumakain ng prutas. Number 9. Palawan Peacock Pheasant. Ang Palawan Peacock Pheasant ay kilala bilang isang likas at mahirap makita na uri ng ibon. Pero kung ikaw ay papalarin na masulyapan ito, ay talagang mabibighani ka sa napakaganda at makintab na kulay asul na pakpak nito. Ang Palawan Peacock Pheasant ay kadalasang matatagpuan sa mga gubat na may kakahuyan na malapit sa tubig at maulang lugar na may karaniwang haba na aabot sa 50 to 54 cm, kung saan ito ay tinatawag na tandikan ng mga lokal. Sa ngayon, ang International Union for Conservation of Nature ay tinuturing silang endangered dahil sa patuloy na pagkaubos ng kanilang mga tirahan at sa patuloy na pagmimina na nagdudulot ng pangangalawang sa kalikasan. Sa lokal na kultura ng Palawan, ang Palawan Peacock Pheasant ay itinuturing na mahalaga bilang simbolo ng kalikasan at biodiversity ng rehiyon. Number 8. Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat. Ang dinagat bushy-tailed cloud rat na kilala rin bilang dinagat Crateromis ay isang espesyal na uri ng mammal na matatagpuan sa Pilipinas, partikular sa isla ng Dinagat. Ang kanilang katawan ay may average na haba na aabot sa 20 cm at ang haba ng kanilang buntot ay maaaring umabot ng higit sa 30 cm. Ang mga ito ay may malambot na balahibo at may malalaking mga mata na tumutulong sa kanilang paghahanap ng pagkain sa gabi, kung saan karaniwan silang matatagpuan sa mga kagubatan kung saan sila kumakain ng mga prutas, bulaklak at mga halamang kinakain ng iba pang hayop. Gaya ng nauna ay itinuturing na isang endangered species dahil sa patuloy na pagkaubos ng kanilang tirahan at populasyon dulot ng pagmimina at pagbabago ng kanilang tirahan. Ang dinagat bushy-tailed cloud rat ay isang mahalagang bahagi ng ecosystem ng kagubatan sa Pilipinas at ang kanilang kalagayan sa kalikasan ay patuloy na binabantayan at pinoprotektahan para mapanatili ang kanilang populasyon at mapanatiling buhay ang biodiversity ng Pilipinas. Number 7. Visayan Warty Pig. Ang Visayan Warty Pig ay isang uri ng baboy na may mahahabang balahibo at may mga buhok na parang pilikmata sa paligid ng leeg at likod. Ang kanilang tirahan ay unti-unting naubos dahil sa deforestation noong 1970s at 80s at sa kasulukuyan ay meron na lamang higit sa 300 ang nabubuhay sa captivity. Karaniwang umaabot ang kanilang timbang sa 25 to 40 kilograms at haba ng katawan na umaabot sa 90 to 115 centimeters. Ito ay isang endemic species na matatagpuan lamang sa isla ng Visayas, partikular sa mga pulo ng Negros, Cebu, Panay at Masbate. Ang Visayan Warty Pig ay isang herbivore na kumakain ng mga halaman, ugat at bunga at sila ay aktibo sa umaga at gabi at mahilig sa mga lugar na may makapal na kagubatan, pero kung minsan ay pwede ring makita sa mga kalupaan. Ito ay isa sa mga species na itinuturing na critically endangered dulot ng pagkasira ng kanilang tirahan, pagbaba ng kanilang populasyon at pagkakaroon ng maraming sakit na naililipat mula sa mga domestic animals. Ang pangangalaga sa kanilang likas na tahanan ay mahalaga para mapanatili ang populasyon ng Visayan Warty Pig. Number 6. Philippine Tarsier. Ang Philippine Tarsier ay isang maliit na primates na natagpuan sa mga isla ng Bohol,
Samar, Leyte at Mindanao at madaling ma-recognize dahil sa malalaking mata nito. May sukat na 15 cm ang haba at sila ay aktibo sa gabi at karaniwan silang matatagpuan sa mga puno at ang kanilang pangunahing pagkain ay mga insekto at iba pang maliliit na hayop. At gaya ng mga nauna sa listahan, dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at ilang panganib, itinuturing silang endangered species. Ang mga Philippine tarsier ay mahalaga sa biodiversity ng Pilipinas at naging simbolo ng kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran. Sensitibo din ang kanilang malalaking tenga dahil kaya nitong makapture at i-amplify ang tunog ng napaka-epektibo, kaya ang tarsier ay pwedeng gamitin ang pandinig nito para mag-navigate sa gabi sa kagubatan. Number 5. Philippine Eagle. Ang Philippine Eagle ay isang mahigpit na pinoprotektahan at itinuturing na punong sagisag ng kalikasan ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakamalalaking lawin sa mundo na may taas na umaabot ng 3 talampakan at may malaking pakpak na may lapad na humigit kumulang sa 7 talampakan. Ang Philippine Eagle ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, partikular sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, Luzon at Leyte. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang uri ng hayop sa bansa, ngunit ito ay isang endangered species dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan, iligal na pangangaso at iba pang mga panganib sa kanilang kaligtasan. At sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang territorial animal at ang bawat individual ay nangangailangan ng malawak na lupain para makapangisda at mabuhay. Sa katunayan, sila ay maaari lamang mabuhay ng hanggang 40 taon sa kanilang natural environment. Number 4. Philippine Crocodile. Kilala din bilang Mindoro Crocodile na isa sa pinakamababang uri ng buwaya sa buong mundo na karaniwang may habang humigit kumulang 2 hanggang 3 metro para sa mga babae, 3 hanggang 4 na metro para sa mga lalaki at timbang na pwedeng umabot ng hanggang 150 to 200 kilo. Ito ay isang critically endangered species na nanganganib na tuluyang mawala sa kanilang natural na tirahan. Sila ay matatagpuan sa ilang mga lugar sa Luzon, partikular na sa Mindoro at Masbate, pati na rin sa ibang mga isla sa rehiyon, at ang kanilang pangunahing tirahan ay mga ilog, sapa at iba pang mga nakapalibot na wetlands. Ang mga buwayang ito ay mga carnivores na kumakain ng iba't ibang mga hayop gaya ng isda, palaka at ibon, at kaya ring mangitlog ng mga babaeng buwaya ng 8 hanggang 20 itlog na kanilang inilalabas sa buhanginan o sa mga madilim na lugar sa tabi ng ilog. Sa katunayan, may mga programa at proyekto sa Pilipinas na nagsusumikap na mapanatili ang kanilang populasyon at habitat, kasama na rito ang mga kampanya sa pangangalaga at pagbabalik ng mga Philippine crocodile sa kanilang natural na tirahan upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at balanse sa ecosystem. Number 3. Tamaraw. Ito ay isang uri ng kalabaw na mababa at may maitim na balahibo at hindi tulad ng domestic carabao. Kilala ito sa matibay na katawan, maikling sungay at malakas na mga binti. Ang tamaraw ay isa sa mga hayop na critically endangered at isa sa pinaka-rare na uri ng kalabaw sa mundo. Matatagpuan ang tamaraw sa kanlurang bahagi ng isla ng Mindoro sa Pilipinas, partikular na sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Sila ay naninirahan sa mga masukal na lugar at madalas na mapapansin sa mga bukid, damuhan at gubat. Tulad ng ibang hayop na nabanggit, sila ay mga herbivore na kumakain ng iba't ibang mga damo, halamang kahoy at mga halaman sa kanilang natural habitat. Ang kanilang populasyon ay patuloy na bumababa dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan at sa patuloy na pangangaso, at sa kasalukuyan ay mayroon na lamang higit sa 1,000 ang uri nito. Number 2. Philippine Kakatu. Ang Philippine Kakatu o Katala ay isang uri ng ibon sa Pilipinas na kilala sa kanyang kahel na balahibo at maamong itsura na karaniwang matatagpuan sa mga gubat. Ang mga ito ay likas na naglalakbay at kadalasang bumabaybay sa mga puno. Kumakain sila ng bunga, buto, halaman at mga insekto. Sila rin ay aktibong lumilipad sa araw ngunit umaaligid sa gabi. Dahil sa pagkadiskubre sa kanilang mga kuweba at pangangaso sa mga ito, ang populasyon ng Philippine Kakatu ay patuloy na bumababa. Kasama rin ang pagsira ng kanilang natural na tirahan at pagkakaroon ng mapanirang sakit tulad ng sitasinbic at feather disease na nagiging sanhi ng pagkasawi. Kaya naman tinuri ng IUCN na critically endangered ang mga Philippine Kakatu. Number 1. Negros Bleeding Heart. Ang Negros Bleeding Heart ay isang uri ng ibon sa Pilipinas na natagpuan lamang sa isla ng Negros. Tinawag itong Bleeding Heart dahil sa pula sa ibaba ng kanilang dibdib na tila parang dugo na tumutulo.
Ang mga Negros Bleeding Heart ay mahilig sa kagubatan at madalas na matagpuan sa mga tropical forest kung saan sila ay lumilipad sa ilalim ng mga puno para kumain ng mga butil, bunga at mga insekto. Ito ay isa sa mga species ng kalapati na patuloy na nagiging biktima ng pagkasira ng kanilang natural na tirahan dulot ng pagpapalit ng kagubatan para sa agrikultura at urbanisasyon. Bilang resulta, ito ay itinuturing na vulnerable sa IUCN Red List at ang pagtataguyod ng pangangalaga sa kanilang tirahan at pagmamanman sa kanilang populasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. At ngayong alam mo na ang 10 napakabihirang hayop na sa Pilipinas lang natagpuan, ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.